tao daw po, hindi lamang sa tinapay ng buhay at sa bawat salita ng tao sa bibig ng Diyos. So, napakahalaga po ng salita ng Diyos kasi ito po yung pagkain ng ating naso, ng ating kaluluwa. Yung ating katawan, pinapakain natin ng mga kung ano pong pagkain mayroon tayo para mabuhay, para lumusog, busog, lumakas, hindi makasakit, at hindi mamatay sa sabi, hindi naman takdang panahon. Sumat ang ating kaluluwa ay kung nakakain po natin sa salita ng Diyos. So, ating pupuksan ng Bible sa aklat po ng Efeso. Efeso, chapter 2, verse 12 hanggang 13. Dito po sa Bible, yung Bible po kayo sa kayo mga Pulino, yung mga Bible, sa po dito, 12 to 13, alalahanin ninyo na noong panahon yun, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, isaklaw ng natipang nasasali sa mga pangako ng Diyos. Noon nabubuhay kayo walang pag-asa at walang Diyos. Verse 13, ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, Jesus, kayong dati nasa malayo, ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. So, ang tema po natin, dating malayo, ngayon malapit sa Diyos. Yan po yung tema natin. Dating malayo, ngayon malapit sa Diyos. So, alam naman po natin na naglalayo sa tao at sa Diyos ay walang iba kundi ang kasalanan. So, ang kasalanan po naglalayo ang naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Kung wala ang kasalanan, ang Diyos po ay malapit sa Diyos. Ang tao ay malapit sa Diyos kung ang walang kasalanan na namamagitan. Kaya naman yung kasalanan ay naroon nga po nakapasok at yung po naging dahilan na nagkaroon po ng agwatan ang tao ng Diyos. Para po sa isang magkarelasyon, dati close ang relationship, ngayon, halimbawa, minsan po sa practical po natin sa mga mag-asawa sa mundo ito, ayun po mga lalo po mga unbelievers pa. So, halimbawa sa mag-asawa, lalo po yung mga hindi pa mga mananampalataya, pag hindi po sila nagkasundo dahil may ginawang kasalanan yung isa, halimbawa yung lalaki may ginawang kasalanan, o kaya yung babae may ginawang kasalanan, hindi po ba nagkakahiwalay kaibigan? So, yung ginawang kasalanan ng isa, yun ang naging dahilan, kaya sila ay nagkahiwalay. Ito yung mga nangyari kanina sa mundo ito about yung relationship. Ibig sabihin, mayroong kasalanan na namamagitan doon sa dalawa, kaya sila ay nagkahiwalay. Dito po ang Diyos, nagkahiwalay po ang Diyos at ang tao dahil sa kasalanan. So, tingnan po natin yung kalagayan.
pagkakaiba ng mga hindi pa nakakakilala kay Kristo o ng mga nakakilala na kay Kristo. Ano yung pagkakaiba nila? Ano po, may dalawang tao, yung isa hindi pa kilala si Kristo. Hindi pa tinatanggap si Kristo. Yung isa, kilala na si Kristo, tinanggap na si Kristo. Ano po yung kanila pagkakaiba in position? Tingnan po natin, unknowing Christ. O, tingnan po natin, ay yung dapat yung sa atin ito. Ng tao, nasaan ang tao? Meron pong apat na sa Bible po meron pong apat na may authority. Number 1 ang Diyos, number 2 ang angel, ang devil, ang tao. So yan po yung posisyon ng tao kapag hindi pa kilala si Kristo. Kapag hindi pa tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, tingnan po nyo nasaan ang tao. Ang Diyos, ang layo ng pagitan. Ang Diyos po ay nasa letter A, nasa letter B, ang tao. Ganyan po kapag hindi pa kilala si Kristo, kapag hindi pa tinanggap ng isang tao, si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, yan po ang distansya, napakalayo. Diyos, anghel, devil, ang man, yung tao. So, tingnan po natin, dahil yung nasa ilalim ng authority, dahil po nasa ilalim ng authority ng Diablo ang tao, ito po yung nangyari Efeso chapter 2 verse 2 and 3. Efeso chapter 2 verse 2 hanggang 3. Ito po yung nangyari. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito. At napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan, ang Espiritong naghahari sa mga taong suwain. Dati tayo'y kabilang sa mga ito. Namuhay ayon sa pita ng laman, o hilig ng laman. At sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't ang ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong pinapuputan ng Diyos. So tingnan po natin, dahil tayo daw po ay nasa ilalim ng nung hindi pa natin kilala si Kristo, hindi pa natin tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo daw po ay nasa ilalim ng prinsipi ng kasamaan. Ang prinsipi yun, ito na po yung ating posisyon. Ayan. So, ayan. Knowing Christ, ibig sabihin, kilala na po si Kristo. Ito na po yung ating posisyon ngayon. Tingnan po natin. Ang Diyos, nasa kailaliman na siya. Samantalang ang tao, naroon na po sa sunod sa Diyos. Diyos, tao, anghel, devil. Kanina, Diyos, anghel, devil, tao. Ngayon, Diyos, tao, angel, devil na. So, nasa kailangan na po ang Diablo ngayon. So, nasa Bible po, yung apat na yun ang nagsasalitaan. Bagaman po ng Bible ay authorized ng Diyos, yung apat na ito nagsasalita. Nagsasalita ang Diyos sa Bible, nagsasalita ang Diyos sa Bible, nagsasalita ang tao sa Bible, nagsasalita ang Diyos. Diablo ang dinigin sa Bible. So, yan po.
So, ayun. Tingnan po natin pa. Tingnan po natin. Knowing Christ, sabi diyan, God, man, angel, devil. Nasa ilalim na po siya ngayon. So, yan po yung kagandahan na nakilala na po natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Naroon na po tayo, tumaas po yung ating antas, yung ating katayuan. Yung anghel, nasa ilalim po ng ating authority. Lalo na yung diablo, nasa ilalim po lalo siya ng authority natin. At tayo din nasa ilalim ng authority ng Diyos. So, di po ba malayo yung pagkakaiba ng mga tao na nakay Kristo na napakalapit na rin sa Diyos. Closeness na po siya sa Diyos. Samantalang kanina napakalayo ng distansya ng ang posisyon po ng tao naroon po sa letter B. Ngayon nasa letter B. Why? Knowing Christ, kasi nakilala na si Kristo. Tinanggap na si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Kaya, very slow po yung ating salvation, ating kaligtasan. Bakit? Nasa ilalim na po ng kapangyarihan natin, mga anghel. Tingnan po natin. Ang diablo nasa ilalim ng kapangyarihan natin. So, tingnan po natin muna ito. Dito po sa aklat na episode chapter 2 verse 4 up to 7, tingnan po natin ang Diyos. Ang katangian po ng Diyos o yung mensahe ng Diyos sa atin. Verse, episode chapter 2 verse 4 hanggang 7. So, basahin ko po muna dito. Episode chapter 2 verse 4 hanggang 7. 4 hanggang 7. Subalit napakasagana ng kapal ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas na tayo dahil sa kanyang kagandahan doon. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamulong kasama niya sa kalangitan. Tingnan po natin yung plano ng Diyos, yung purpose niya. Ginawa niya ito upang sa darating ng mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Praise God. So, tingnan po natin, kung tayo po makipag-isa kay Kristo, naroon po yung kanyang sinabi na tayo pala noon, ang turing ng Diyos sa atin, dahil tayo po nasa letter kanina, patay pala ang tingin ng Diyos sa atin, mga patay spiritual. Dahil nga pinangunuan tayo ng evil. Ang ginagawa natin ay mga pagsuway dahil may nangunguna nga po sa atin, may nagdadrive po sa atin. Kasi si Satan kung panahon yun ay nasa letter C, tayo nasa letter D. Si Lord ay naroon sa letter A, yung mga angels ni Lord ay naroon sa letter B. Ayan. So, yun yung sabi ng Diyos na yung sabi ni Lord, napakasagana ng kanyang pag-ibig. Napakasagana ng kanyang pag-ibig. Na tayo po ay binuhay. Ibig sabihin ng binuhay. Mula sa napakalayong distansya natin sa Diyos, mula sa ilalim ng kapangyarihan ni Satan, tayo po'y naiangat. At kung tayo may angat, yun po yung tinatawag na binuhay. Okay. So,
Paano naman tayo naging anak ng Diyos? Sa Santiago chapter 1 verse 18. Santiago chapter 1 verse 18. James 1:18. So, sabi po dito, kung pwede yung mga Bible, sundan po ninyo, niluog niya tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Sabi po dito, niluog niya tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ito sa katulad ng Bible. Kaya mga anak ng Diyos, ito pong Bible ay hindi po pwedeng hindi niya babasahin. Dahil ito ang nagluwal sa atin mula sa sinapupunan ng Diyos. Mula sa sinapupunan ng Diyos. Ito yung nagluwal sa atin, ang Biblia. Sabi diyan, naging anak tayo ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng katotohanan ng Biblia upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang nilalang. Tingnan po natin yun. Sabi ni Lord, dahil sa salita ng Diyos, number 1, tayo naging anak niya. Number 2, tayo higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Number 3, tayo po ay kagamit-gamit sa Diyos. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Ngunit higit ka. Tingnan po natin. Halimbawa, mahal mo yung mga bata. Ngunit higit mong mahal ng iyong anak. Mga anak. Parang ganun po. Sabi niya, ilog niya tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita o ng Biblia upang tayo maging pangunang higit sa lahat ng kanyang mga kapatid. Ito po ang nagluwal sa atin. Kaya ito rin po yung pagkain natin. Para yung nanay, siya'y nagluwal sa atin. Yung pagkain natin, yung kanyang utong. Yung kanyang soup, yung kanyang bibig. Yung po ba yung normal, ginanap tayo ng ating nanay, after na tayo na ipanganak, doon tayo nakatangay ngayon sa kanyang utong, sa dulo, sumususo, para tayo po ay mabuhay. Ganun din po, dahil ginanap tayo ng Diyos, ito po ang ating pagkain. Sabi nga po sa 1 Peter 2 verse 2. Unang Pedro chapter 2 verse 2. So, dinulat mo tayo sa sanggol. Sabi po dyan, gaya ng sanggol, kayong malapit sa gatas na spiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. So, gaya po ng sanggol, kayong manatid sa dalisay na gatas na spiritual upang lumago yung bata kapag hindi ko nanabig sa gatas, nililuwa ang gatas, magmamanluros yan hanggang sa makay humantong sa mamatay. Yung sabi niya, manabig sa gatas na spiritual upang lumago kayo sa pananampalataya. At kapag malago ka sa pananampalataya, makakamtan daw po ang ganap na kaligtasan. Yes, yan. Talapakan po muna natin si Lord. So, ayan. Yan tayo po bilang tao, nasa na tayo letter B. Kanina nasa letter B tayo. Kanina, ito natin. Ano yung mga anghel? Sabi po sa Hebrew chapter 1 verse 14.
Gabriel chapter 1 verse 14, yung mga anghel. Sabi po dito, ano ang mga anghel kung ngayon? Sila yung mga espiritu naglilingkod sa Diyos at mga sinusugo niya upang tumulong sa mga maliligtas. So sabi dyan, ano ang mga anghel kung gano'n? So pinakilala ko dito, ang mga anghel ko ay sabi ng mga espiritu na naglilingkod sa Diyos at mga sinugo upang tumulong sa mga maliligtas. Katulong lang natin ang mga angel. O kaya siya po ay nasa letter C. Letter A, yung Diyos. Letter B, ng tao. Letter C, ng angel. So kasi, sila po ay tumutulong sa atin. Dahil po ng testimony, yung pong isang lingkod ng Diyos, lagi daw kong nakikita na may dalawang anghel, isa sa kaliwa, isa sa kanan, naka-sport, nakabantay. Kasi, sabi niya, tumutulong po sa mga maliligtas. Kung wala po tayong mga anghel na tumutulong, na po, kapapagin tayo ng kaaway. Kaya sabi niya, sila naglilingkod sa Diyos, at bilang paglilingkod nila sa Diyos, sinusulong para tulungan tayo. Yung pong trabaho ng mga angel. Kaya, nalaman po yung si Bishop Arvino. Meron po hindi yata sila kung hindi mga pastor. Ngayon, yung po inaalihan ng demonyo, sobrang lakas, sobrang tapang. Pagkakuha po yung bangko na malalaki, kung walang anuman ay halipas, ay sige, lapit. Ngayon, yung unang pastor, lumapit. Yung lumapit yung unang pastor, nag-review, lumapit yung bangko, hinalipas. Pangalawa, lumapit. Ganito ito ang ginagawa. Kaya, nangyari, ang nagdurulag, ang tumakbo po, patayo. Hindi yung nakakargang demonyo po sa tao na sinabihan, ang tumakbo pala yung mga pastor. Diba? Halipas ka ng bangko. Mga kahoy na bangko na malalaki. Walang ano man ihalibas. Ngayon, pumasok sa isip ni Bishop Art. Pastor ko po sa inyo, sa Bishop. Sabi mo, Panginoon, ang anghel, sinusugo mo para tumulong sa amin. Sabi mo Lord sa Bible, ako na lang Panginoon, pag ako tumakbo pa, pagtatawanan tayo ng demonyo. Yan sabi ni Bishop Art, in the name of Jesus, angel of the Lord, tapusin ang mga kamay ng taong yan. Ay, ano po nangyari? Binapos po sa likod yung kamay. Nakaganyan ako. Hindi na makalampot ng bangko. Hindi na makalampot ng bangko. Yung apat tumakbo lang. Siya na lang, sabi niya, mapapahiya tayo Panginoon. Yung apat sa amin, tumakbo na. Ako na lang natitira, pag ako tumakbo pa rin. Talo tayo Panginoon. Yung pumasok sa isip niya, yung angel ni Lord, sinusugo para tumulong. Kaya sabi niya, angel of the Lord in Jesus' name, gapusin ang mga kamay ng tao niya. Nang kaaway niya yan. So, hindi po yung tao ang kalaban doon, yung sapit. Hindi yung tao yung sapit. So, ayun, nagapos po, hindi po makadampot ngayon. So, nakaranas din po siya. Nakaranas din po sa ganito. Pagdating po sa Singapore, yung nang sumakit yung ulo niya, tapos yung tumatakbo. Tumatakbo na tao, malapit sa kanyang mga. Sabi po niya, angel of the Lord, in Jesus' name,
Hindi po siya nagkukuman ng hindi kasama ang pangalan ni Jesus dahil nasa pangalan ni Jesus ang authority. Ibalik dito ang tao niya. So, nung interview ko yung tao, sabi, tinulang ko ang ulo mo, kaya sumakit. Sabi ko gano'n, tinulang ko ang ulo mo, kaya sumakit. So, ayun. Kaya sabi sa Bible, isuot yung lagi ang helmet ng kaligtasan. Amen? Every prayer, sabi sa Bible, isuot yung helmet ng kaligtasan, palitin ng pananampalataya para sa pananalig, sinduro ng katotohanan, tabak ng Espiritu Santo at sapatos pangangaral ng magandang balita. Sabi ko sa Efeso, chapter 6. So, sabi ni Bishop, ikalimutan ko pa ng sa pagmamadali ko sa aking prayer, hindi ko nasabi, sakluban mo kami ng helmet ng salvation. Kaya ang importante ko kapag tayo hindi pray, sabi ng Lord, helmet of salvation. Sabi ko sa inyo. Kasi sa ating po, is Diyos ang pero sa demonyo, kita po nila, mayroon ka talagang prayer. So, ang angel po ay sinusugo para tumulong sa ating mga malulitas. Kaya we are escorted by angels. May escort po tayo ng angels. Mga anak tayo ng Diyos, kaya may escort po tayo. Yan po yung kagandahan natin, mga anak ng Diyos. Si Lord nasa letter A, tayo nasa letter B, nasa letter C naman si angels. Ano naman ang nangyari? Si Diablo, siya po nasa kailaliman na. Letter B. Colossians chapter 2 verse 15. Tingnan po natin ano nangyari sa Diablo. Colossians chapter 2 verse 15. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupit niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan, sino si Satanas at ang kanyang kapambon. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madlang bilang katunayan ng kanyang pagkakalutan. Ito yung nangyari sa Diablo. Nang mamatay si Kristo sa krus, sabi niya, nilupit niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan ito. Nung mamatay po si Kristo, yan ang nangyari. Nalupit ang Diablo ng kanyang mga kampon. Ang mga ito'y parang mga bihag pa, na kanyang ipinarada sa madlang bilang katunayan ng kanyang pagkakalutan. Hallelujah. Kalakpakan si Lord. Tingnan po natin kung gaano kasigyo ang mga anak ng Diyos. Ibalik po natin doon sa line-up ng posisyon. So, tingnan po natin kung gaano tayo kasigyo ngayon. Tayo po napakalapit na sa Diyos. May mga escort pa tayo, mga angels. Ang Diablo, talo na. Talo na. Sinong tumalo? Si Kristo. Tayo, kasama niyang nananalo, nagtagumpay tayo sa ating pakikipagrelasyon sa pananampalataya sa Kanya. Yung kagandahan yung assurance ko kung ano tayo sa harapan ng Diyos ngayon. Dati malayo, ngayon napakalapit na. Praise God. So, ngayon po, tingnan po natin dito sa 1 John chapter 3, verse 4 to 10. Unang part. Unang 1, chapter 3, verse 4 and 4.
Sabi yan, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So sinabi na po yan, ang meaning ng kasalanan ay paglabag. Once na may ilalabag ang utos ng Diyos, kasalanan niya. So ang kasalanan po, the meaning ng sin is yung paglabag sa utos ng Diyos. Nalalaman ninyo na pareho si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan. At siya'y walang kasalanan. So sabi po dyan, kaya napunta rito si Kristo para hanguin tayo sa pagkakasala. Hanguin. Dahil nakasigang tayo sa kasalanan, ngayon, naparito si Kristo para hanguin tayo. Sabi sa Bicol na awasun. Yan. Ang nananatili sa Kanya, o yung nananatili kay Kristo, ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. So, prosinin natin, kung talaga na kay Kristo ka, alam mo ng kasalanan, hindi ka magpapatuloy na doon. Hihiwalayan mo na yun, alam mo na. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita, hindi nakakilala man sa Kanya. So, tingnan po natin, kung ang sino man daw ay magpapatuloy pa sa pagkakasala, hindi po makikita si Kristo. At lalo sinasabi na kilala niya si Kristo, na nawag ng Diablo. So, bakit mo pa rito si Kristo? Para ibulat sa mga tao na huwag gagawa ng kasalanan. Yun po ang pagwasak. Ibulat ang mga tao na hindi magpatuloy sa pagkakasala. Verse 9. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. So, ang tatanggapin lamang ng Diyos na mga anak niya ay hindi daw po nagpapatuloy sa pagkakasala. Ibig sabihin ako, tatanggapin ako ng Diyos kung hindi ako nagpapatuloy sa pagkakasala, tatanggapin ako bilang anak niya. Sapagkat nananatili sa kanyang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. So, kukonsensyahin ka na ngayon. Pag alam mo ng kasalanan, may konsensya na ngayon. Ay, kung ako pala yung papatuloy sa paggawa ng kalikuan ng kasalanan, alam ko ng mali, gagawin ko pa ng gagawin. Ako pala hindi anak ng Diyos. Ako pala yung kampon. Diba? Ang sakit na ano. Papayo pa tayo? Hindi. So, okay. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos. So para makilala natin kung sino ang mga anak ng Diyos, ito yung mga palatandaan. Ito yung mga palatandaan ng anak ng Diyos. Dito natin makilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. So, ayan, dalawa. Pinag-compare po. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ayun. So, kung sino man daw hindi gumagawa ng matuwid, pangalawa hindi umibig sa kanyang kapatid, hindi anak ng Diyos. Kung hindi anak ng Diyos, kaninong anak? Ayun. So, 1 John 5:18. Chapter 5 verse 18. Praise God. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Kristo at hindi sila maaaring galawin ng Diablo. Tingnan po natin. Pansinin natin. Maaaring galawin tayo ng Diablo kung tayo papatuloy sa pagkakasala. Ngunit kung hindi daw po tayo maaaring galawin ng Diablo. Kasi ang Diablo naroon sa ilalim, talunan na. Talunan na siya. Nagtagumpay na po ang mga namumuhay sa kalooban ng Diyos. Next, Romans chapter 6 verse 1 and 2. Romans chapter 6 verse 1 hanggang 2.
Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa ating kagandahan doon ng Diyos? Verse 2. Hindi. Patay na. Tayo'y patay na sa kasalanan. Ibig sabihin, pag patay na, hinto na ang lahat. May tuldok na. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Kaya tingnan po natin, kapag alam mo ng kasalanan, huwag nyo lang, sabi ko, magpapatuloy ka pa ba? Hindi na. Anak ka ng Diyos, kaya hindi ka na magpapatulong. Pag alam mo ng kasalanan niya, tulungan mo na. Hanggang